Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo, kung saan matapos ni Lin Yuan magpadala ng isang makapanindig balahibong niyang furry breath ay agad na niya hinawakan ang kamay ng Ancient Savage Ape upang tumakbo, sa kadahilan ng limitado lang ang maaari niyang ilabas na atake ng furry breath technique. At nang tuluyan nang nakalabas ang dalawa habang patuloy naman silang hinahabol ni Venom palabas ng kuweba ay dali-dali ni Miss Ape ihinarang ang kanyang paa sa landas ng nilalang, kaya naman tumalsik ito sa di kalayuan. Matapos ng ating bida tuluyang mapalabas ang halimaw ay labis itong nasiyahan, at bukod pa dyan ay dahil sa kadumihan ng nilalang maglaro ay ibinalik lang ng ating bida dito ang nararapat na kabayaran. Dagdag pa na pang-aasar ng ating bida na inakala ba nito na sila ay tumatakbo paalis, subalit ang totoo ay sinusubukan lang nila itong pukawin ang atensyon ng sagayon ay madali na lang nila itong mapalalabas sa kuweba. At mayabang din sinabihan ng ating bida si Venom na nag-enjoy ba itong maglaro sa lupa sa loob ng kuweba, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito hahayaan pa ng ating bida na makabalik. Matapos si Lin Yuan magbitaw ng mabibigat na salita ay mukhang epektibo naman ang pang-aasar ng ating bida, kaya naman habang nakabantay pa si Lin Yuan at si Miss Ape sa kuweba ay malakas na umungol si Venom ng malakas. Kasunod nun ang pagdating ng lahat ng mga carrion gecko sa loob ng kuweba na kanina pa nag-iintay sa utos ng kanilang pinuno, kaya naman makikita na sa loob ng kuweba na maraming nilalang na paparating, habang ang ating bida at ang Savage Ape ay pabahagya ditong napatingin. Maya-maya lang ay tuluyan nang ang dali-daling ang mga nilalang na dumaan sa pagitan ng ating bida at ang kasama nito na si Miss Ape, kaya naman labis sila ditong nataranta kung ano ang nararapat nilang gawin. Matapos ng mga carrion gecko lampasan ang dalawa at ang mga ito ay makarating sa kanilang pinuno ay agad itong inutusan ni Venom gamit ang kanilang wika bilang tuko. At sa utos ni Venom ay agad sumunod ang mga tuko kung saan ay ang mga ito'y nagpunta sa naputol na paa ng nilalang. At matapos ang mga tuko na magpunta sa paa ni Venom ay makikita dito na may dumikit na kulay berdeng likido. At habang nangyayari iyon ay medyo napapangiti pa si Venom sa proseso na para bang mayroon na naman itong maduming ginagawa. Maya-maya lang ang kulay berde na ginawa ng mga tuko ay nagkurting isang paa na kagayang-kagaya sa naputol nito na paa na tila mo ay muli itong bumalik sa tulong ng kanyang mga tagasunod. Samantala namang ang ating bida na nanunood lang sa kabilang gilid ay nang masaksihan nito ang harap-harapang pagbanyag ng nilalang, na maaari nitong pagalingin ang kanyang nawalang braso sa mabilis na paraan, ay labis-labis ditong nagulat ang ating bida, na para bang hindi niya ito inaasahan na makita gamit ang sarili niyang mga mata. Kaya naman sa nalaman ng ating bida ay agad niyang sinubukan ito, subalit hindi niya inaasahang hindi pala ito gagana sa kanya, sa kadahilan ng tanging sa kauri lang ng mga carrion gecko ito gumagana. Kaya't medyo si Lin Yuan ditong nadismaya. At habang takang-taka pa ang ating bida sa biglaang paghilom ng buong katawan ni Venom ay ito'y napalinggan sa halimaw ng ito ay malakas na umungol upang pasimulan na naman nito ang kanilang matinding sagupaan, kaya naman mabilis ang dalawang ihinanda ang kanilang sarili, kung saan makikita sa kanilang mga ekspresyon ang pagkaseryoso na para bang handang-handa na silang muling sumabak sa pangalawang pakikipagbakbakan. Maya-maya pa ay hindi na nagsayang pa ng oras si Venom at agad na itong nagpadala ng Venom bullet patungo sa lokasyon ng ating bida, sa kadahilan ng wala na itong magawa pa upang ito ay pabandahin, kaya naman direkta na lang itong umatake sa dalawa. At habang paparating na ang atake kay Lin Yuan ay hindi man lang dito natakot siya, bagkus kumpiyansado pa itong pinaubaya kay Miss Ape ang paparating na atake ng nilalang. At bukod pa dyan ay sinabihan niya rin si Miss Ape na hampasin nito ang nakakalasong bala ng nilalang patungo sa langit ng sagayon ay mabaliwala ang pinakawalan nitong bala. At matapos ng Savage Ape malaman ang gagawin base sa mga binitawang salita ng ating bida ay agad na nitong sinunod ang ating bida, at mabilis nitong pinaghahampas ang mga atake ng nilalang sa mabilis na paraan. At maya-maya pa ay natapos na rin si Miss Ape na paliparin ng mga atake ni Venom sa iba't ibang direksyon na malayo sa may-ari ay may pagkamayabang ni Lin Yuan pinagsabihan si Venom, kung saan sa una ay kinuntya muna ni Lin Yuan ang ulo ni Venom sa laki nito, kaya naman binansagan niya ito bilang big head. Sabay sabing pinagsabihan na niya ito na ang tumatalbog nitong bala ay hindi gagana sa malawak na spasyo, subalit gayunpaman, hindi matanggap-tanggap ni Venom ang katotohanan na walang kwenta ang kanyang mga pagtatangka, kaya naman ibinuka nito ang kanyang bibig at sa mga puntong ito ay may gagawin na naman ang nilalang na itong pandarayang pamamaraan, kung saan pinagkakain nito ang kanyang mga kauri para lang sa pangsariling kapakanan,
habang sa kabilang banda naman ang dalawang nakakasaksi sa ginagawa ni Venom ay labis sila ditong nagulat, at bukod pa dyan ay napatanong na lang ang ating bida sa kanyang sarili kung bakit kinakain ng nilalang ang mga maliliit na tuko, napatanong din ang ating bida kung nasisiraan na ba ito ng pag-iisip, at dagdag pang pagtataka ni Lin Yuan habang pinagmamasdan niya si Venom na walang habas na pinagkakain ang maliliit na tuko na bakit inaalok ng mga carrion gecko ang kanilang buhay para kay Venom. Bagamat maraming katanungan ang bumabagabag sa isip ng ating bida ay sa kabilang banda naman ay patuloy lang ni Venom pinagkakain ang maliliit na tuko. Gayunpaman, malakas ang hinala ng ating bida na puro mga tusong ideya lang ang nasa iisip nito, at dahil hindi pa ni Lin Yuan masyadong batid ang binabalak ng nilalang ay pinroseso niya muna ang nangyayari sa kanyang utak, at sa palagay ng ating bida ay may dahilan ito kung bakit nito kinakain ang kanyang mga kauri. Subalit kahit na hindi ito tuluyang alam ng ating bida ay nakakatiyak siya ditong wala itong mabuting idudulot, kaya naman agad ditong gumawa ng hakbang ang ating bida upang ito ay patigilan. Sa una ay dali-dali ang dalawa tumakbo patungo kay Venom at habang sila ay tumatakbo, ay inutusan ng ating bida si Miss Ape na magtungo doon at pahintuan nito si Venom dahil mahusay itong tatalon, kaya naman madali lang nitong mapapahinto ang nilalang, habang siya naman ang aasikaso sa maliliit na carrion gecko. Matapos ni Miss Ape matanggap ang utos ng ating bida ay agad na itong tumalon ng mataas patungo sa nilalang upang ito ay pahintuin sa ginagawa nitong pagkain, at habang paparating si Miss Ape kay Venom ay napukaw ang atensyon ni Venom sa paparating na si Miss Ape, kaya naman napahinto siya sa ginagawa niyang pagkain, at bago pa si Venom tuluyang tamaan ng atake ni Miss Ape ay agad na itong mabilis na umilag palayo, at pagkatapos ay dali-dali itong naghanda ng atake para ibato kay Miss Ape. Matapos lang ang ilang sandali ay walang pagdadalawang isip ni Venom inatake si Miss Ape gamit ang kanyang malakas na atake, gayunpaman, kahit batid ni Miss Ape na patungo sa kanya ang atake ng nilalang ay kalmado lang nitong inintay dumating ang Venom bullets, sabay mabilis niya ang mga itong pinaghahampas palayo sa kanya. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumigay ang kanyang sandata sa paulit-ulit nitong pagsangga sa atake ng nilalang, dahilan upang ito ay tuluyan nang tinamaan ng laway ni Venom at mapabagsak sa lupa. Nang makita ni Lin Yuan ang nangyari kay Miss Ape ay labis siya ditong nag-alala, kaya naman mabilis siyang nagtungo doon para tumulong, subalit mula naman sa di kalayuan ay muli na naman nagpalabas ng laway ang nilalang kaya labis siya ditong nabahala. Bagamat muli na naman nagpapaulan ng atake si Venom sa ating bida ay hindi naman siya dito natakot, bagkus ginawa pa nito ang kanyang katawan na isang bilog na bagay na maaaring pagulungin, kung saan ay mabilis itong gumulong sa kahit saang parte ng lugar habang iniiwasan ni Lin Yuan ang mga atake ng tuko, at habang patuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawa. Makikita sa unahan nito ang nilalang na si Venom na parabang nawirduhan sa ginagawa ng ating bida, at kahit hindi nito batid ang binabalak ni Lin Yuan ay tuloy pa rin itong umaatake sa ating bida ng walang humpay, na tila mo ay hindi ito nauubusan ng pagkukuhanan ng ipang-aatake na nakakaagnas na laway. Ngunit maya-maya lang ay nang tamaan ni Venom ng kanyang laway ang ating bida ay hindi man lang ito naapektuhan, sa kadahilan ng balot ng mga carrion gecko ang buong likudan nito, kaya naman minabuti na lang ni Venom na itigil ang kanyang pagpapakawalan ng laway, dahil nagsasayang lang ito ng atake. Matapos si Lin Yuan magpagulong-gulong ay tumigil na rin ito. Sabay natatawa nitong tinanong ang nilalang na kung alam ba nito ang kanyang ginagawa na pagpapagulong-gulong sa kung saan-saan, dagdag pa ni Lin Yuan na dahil ito sa naggawa siya ng isang armor gamit ang katawan ng maraming carrion gecko, maya-maya pa biglang nag-iba ang kanyang reaksyon, sa kadahilan ng batid ng ating bida sa kanyang sarili na marami-raming lakas ang kanyang magagamit sa kanyang gagawing thorn armor, kaya naman napagpasyahan niyang tapusin agad ang laban sa mabilis na pamamaraan. Ilang saglit pa ay agad nang ang sumugod ang ating bida patungo kay Venom gamit-gamit ang kanyang pinagmamalaking kalasag na kung tawagin ay Thorn Dragon Coaster, at habang pasugod ang ating bida ay agad itong inatake ni Venom gamit ang paborito nitong atake na Venom Bullet, at gaya nga ng hinala ng ating bida ay hindi nga ito nagkamali, kung saan ay tuluyan nang nawala ng silbi ang atake ni Venom kaya naman buong lakas na itong naglakad patungo sa nilalang habang bakas sa mukha nito ang labis na pagkaseryoso na nais na niyang wakasan ang buwis-buhay na labanang ito. At habang nagaganap iyon ay sa kabilang banda naman ay bakas sa mukha ni Venom ang labis na pagkainis dahil sa nagiging walang kwenta ang kanyang mga pinakawalang atake sa ating bida.
Subalit kahit batid ng nilalang na hindi tumatama ang kanyang atake sa katawan ni Lin Yuan ay pinagpatuloy lang nito ang kanyang ginagawa. At habang patuloy itong naglalabas ng atake ay napansin na ng ating bida na lalong bumibilis ang pinapakawalang atake ni Venom, kaya naman labis siya ditong naiinis. Sa huli ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at mabilis itong sumugod sa nilalang habang sinasabihan itong pumunta sa kabilang buhay. Matapos ang ating bida magbitaw ng mabigat na salita ay buong lakas nitong binangga si Venom, at sa pagbanggang ito ay mararamdaman ang ginagamit nitong bagong niyang napulot na kapangyarihan. At matapos tamaan si Venom ng mga kaliskis ng ating bida ay makikitang nagkabutas-butas ang mga katawan nito habang tumatalsak sa malayo dahil sa lakas ng impact ng pagtama. Bukod pa dyan ay hindi pa natapos ang paunang atake ng ating bida, kung saan ay agad niyang itong pinasundan ng isa pang physical na atake, kung saan ay malakas nitong kinagat ang paa ni Venom hanggang sa ito ay maputol. At bukod sa lahat hindi pa nakontento si Lin Yuan sa kanyang nagawang pinsala, kaya naman mabilis na itong naghanda ng isa pang sunod na atake, at ito ay walang iba kundi ang kanyang radioactive rays, bagamat ang atakeng ito ay hindi sapat para tuluyang makapaslang ay magiging sapat naman ito para pabahagyang pahirapan itong gumalaw, kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at walang pagdadalawang isip niya itong pinakawala na may malakas na hangaring pumatay. Matapos saluhin ni Venom ang lahat ng atake ng ating bida ay bumagsak si Venom sa lupa. Bagamat hindi ito tuluyang napuruhan ay labis naman itong nanghina sa kanyang natamong pinsala. Subalit gayunpaman, hindi nagpaawat ang nilalang na ganon-ganon lang siya mamamatay, kaya naman umungol ito ng napakalakas, hudyat ng isa pang matinding bakbakan ang muling magaganap. Matapos si Venom umungol ng malakas ay agad rooms back ang kanyang mga tagasunod, kung saan pinalibutan siya nito upang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang pinunong nakahiga sa lupa. Maya-maya pa ay sunod-sunod nang nagsipagpasok ang mga natirang buhay na carrion gecko sa bunganga ng kanilang pinuno, habang sa kabilang banda naman ay labis ditong nanggagalaiti si Lin Yuan sa nilalang, at napasabi na lang ito na imbis na muling ibalik ng nilalang ang kanyang naputol na katawan at sugat na natamo, bagkus ay mas pinili pa nitong ipagpatuloy na kainin ang kanyang mga tagasunod. At dagdag pa dyan ay napatanong rin ang ating bida sa kanyang sarili kung binabalak ba na naman itong gawin muli ang parehong atake, at bukod pa dyan ay naisip rin ni Lin Yuan na paubos na ang kanyang kapangyarihan, kaya naman dapat na niya itong paslangin ng mabilis hanggat maaari. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at walang pag-aalinlangan itong sumugod sa nilalang habang muli na naman itong binabalak ang kanyang Thorn Dragon Coaster na gamitin sa pangalawang pagkakataon. Subalit bago pa ang ating bidang makarating kay Venom ay halos matapos na si Venom kainin ang kanyang mga tagasunod, subalit gayunpaman, hindi na nito inintay pang matapos na maubos ang kanyang pagkain, bagkus mabilis na nitong sinalubong ang paparating na si Lin Yuan gamit ang kanyang pinagmamalaking Venom Bullet, subalit kahit kitang-kita na ni Lin Yuan ang muling paggamit ni Venom ng pinagmamalaki nitong alas ay wala naman itong katakot-takot ng ating bida na hinamon ng isang sagupaan, baka sa mga mukha nito na seryoso ito sa kanyang sinabi. Maya-maya pa ay umilo ng malakas ang bibig ni Venom, sinyales na sa pagkakataong ito ay hindi biro ang papakawalang atake nito, kung saan kapag pagmamasdan ito mula sa malayo ay makikita ito na di hamak na mas malaki ito ng ilang beses sa ating bida, na tila mo ng liit si Lin Yuan sa ataking ginagawa ni Venom. Na parabang dito na nakataya ang lahat na huling tirang magagawa ni Venom at nakabase ang kanilang swerte kung sinong magwawagi sa magaganap nilang salpukan. Maya-maya lang ay natapos na rin si Venom sa kanyang ihinahandang atake, kaya naman tuluyan na nga nitong pinakawala ng kanyang makapanindig balahibo nitong nabuong atake, kung saan mabilis itong lumipad patungo sa punteriya nitong si Lin Yuan. Subalit kahit kitang-katana ni Lin Yuan ang paparating sa kanyang malaking Venom Bullet, bagkus labis pa itong nagtataka kung pinapaano na ni Venom ito ipinalabas sa kanyang bibig. Gayong hindi ito kapani-paniwalang dito ito nagmula. Makailang saglit pa ay nakarating na nga ang Venom Bullets ng halimaw sa ating bida, kaya naman buong tapang itong sinalo ni Lin Yuan gamit ang kanyang pansamantalang armor. Subalit nang inuumpisahan na ng ating bida itong pahintuan, ay kanyang napagtantong hindi niya kaya itong patigilan kaya naman humingi na ito ng tulong sa kanyang kasamahan na nunod lang sa isang gilid na si Miss Ape na siya ay tulungan nito, at sa hiling ni Lin Yuan ay hindi naman dito tumanggi si Miss Ape at mabilis itong bumangon para tulungan ang ating bida.
kung saan ay mabilis itong dumating habang malakas nitong binunggo ang tiyan ni Lin Yuan, subalit sa ginagawang pagtulong ni Miss Ape sa ating bida ay halos ito ang maging mitsa ng kanyang pagkamatay, gayong malakas ni Miss Ape na binunggo ang tiyan ng ating bida kaya naman labis-labis siya ditong napadura sa labis na sakit. Gayunpaman ay hindi na ito inintindi pa ng ating bida bagkus itinuon na lang niya ang atensyon sa kanyang kalaban. Matapos nila Lin Yuan pagtulungan ng Savage Ape ay tuluyan na nga nilang naitaboy ang atake ni Venom pabalik kaya naman labi sila ditong nagdiwang, ngunit masyado pang maaga para sila ay magdiwang kaya naman, sa pagkakataong ito ay ibinuhos rin ni Lin Yuan ang lahat ng kanyang lakas, gayong siya naman ang gaganti para naman hindi masayang ang lahat na sakripisyo ni Venom. Ilang sandali pa ay natapos na rin ang ating bida sa kanyang atake, kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang ginamit ang huli niyang alas na pinakamalakas na sandata, at ito ay ang kanyang furry breath na walang kahirap-hirap winasak ang atake ni Venom, at dahil masyado ng huli para umilag pa si Venom ay hindi na nito nagawang umiwas, at bukod pa dyan ay wala na rin itong mga paa pa kaya naman hindi na ito nakailag pa, kaya naman nang mawasak ng atake nitong Venom Bullet ay siya ding pagkawasak ng ulo ng nilalang sa masalimuot na pagkasawi. At nang tuluyan nang pumaalam si Venom ay bumagsak na ito sa lupa, sinyales na wala na nga itong buhay pa. Matapos ng ating bida paslangin ang nagpahirap sa kanilang katunggali, ay napaupo ito sa lupa at tila ito ay muling nangayayat ang katawan, at sa puntong ring ito ay nakakatiyak na si Lin Yuan na dito nagwakas ang una niyang pakikipaglaban sa anak ng hari ng kailaliman. At bukod pa dyan ay napatanong pa si Lin Yuan na bakit ba sila makakatagpo ng kuweba na naglalaman ng isang mapanlinlang na boss sa kanilang napiling parte, kaya naman itinuring ito ni Lin Yuan na minalas siya sa pagkakataong ito, subalit gayon paman, sa kabilang banda ay humarap sa kanya ang Savage Ape habang binati siya nito sa kanyang pagkapanalo sa kanilang kinaharap na matinding laban. Makaraan ang ilang sandali pa ay napukaw ang atensyon ng ating bida sa napansin nitong isang bagay sa kanyang ibaba. Mula dito ay dahan-daang umusbong ang mga maliliit na damo sa hindi kapani-paniwalang bilis, kaya naman labis ditong nagulat ang walang kaalam-alam na si Lin Yuan. Abangan sa susunod nating kwento kung saan bibigyang kalinawan ni Kun ang kaisipan ni Lin Yuan, kung ano at paano ang dahilan kung bakit mabilis na buhay ang mga damo sa paligid ng teritoryo ng pumanaw na si Venom, at sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay muli na naman natin makikita ang ibong palaging minamalas basta't lagi siyang nasa paligid ng ating bida, kung saan ay tila mo ito'y mayroong rin na mga tagasunod. At higit sa lahat ay may mapapadagdag na naman sa listahan ng ating bida na isang malakas na panibagong skills, kaya naman talagang labis-labis niya itong ikinasaya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.